Nasa kote sa Nueva Ecija ang Korean national na wanted ng Interpol at kabilang daw sa isang malaking grupo ng mga scammer sa Pilipinas. Ang modus tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Kasama ang Bureau of Immigration, sinalakay ng CIDG Anti-Transnational Crimes Unit ang bahay na ito sa Barangay Sikat, Cabanatuan City, Nueva Ecija para dakpin sa bisa ng Interpol Red Notice at ipadeport ng Koreanong si Son Subyom, 33 years old, wanted sa South Korea sa kasong fraud. Ayon sa CIDG, miyembro ang puganting Koreano ng tinatawag na Philippine Telecom Fraud Organization, kung saan nagpapanggap silang kinatawan ng isang bangko sa South Korea at saka magtatawag ng mga kababayan niya para alukin ng pautang na may mababang interes. At sa oras na kumagat ang biktima at ibigay ang detalye ng kanyang bank account, dito na sisimutin ang deposito. Pinapasok nila yung mga devices ng mga biktima nila. Pag may nakita sila ng mga significant na mga information, tinatawagan nila yung victims and hinihingian ng pera. 2016 daw na magsimula ito mag-operate sa Pilipinas at nang uminit ang operasyon mula Metro Manila, nagbaklas-baklas ang grupo. Tumakbo sa probinsya at dito na raw nag-operate ng patago. Yung base of operation nila before sa Calabarzon, nag-track kami and it turned out na yung iba pala pumunta na sa ibang provinces. Sa tagal sa Pilipinas, natuto ng mag-Filipino ang pugante. Pero nang tanungin ng GMA Integrated News, matipid ang kanyang sagot. Any comment? May masasabi ka? Para sa GMA Integrated News, Emil Swangil, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.